May mga gawi kang ginagawa araw-araw na tahimik, pero dahan-dahang sinisira ang itsura mo. Hindi sila dramatic, hindi sila obvious, at dahil doon, hindi mo inaayos. Habang nanonood ka ngayon, may mga habits na tumatakbo sa background ng buhay mo. Normal, sanay ka na, halos hindi mo napapansin. Pero ang epekto nila, nakikita ng lahat, maliban sa'yo. Hanggang isang araw, may biglang tama. Makikita mo sarili mo sa salamin ng mall, sa bintana ng sasakyan, sa litrato na hindi mo inaasahan. At maiisip mo, bakit parang pagod na pagod ako tingnan? Parang mas matanda ako kaysa sa edad ko. Kadalasan, ang sinisisi natin ay genetics, edad, stress, trabaho. Pero ang totoo at masakit pakinggan, kontrolado ito. Hindi lahat, pero mas marami kaysa sa inaakala mo. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang itsura mo ay hindi lang kung ano ang ipinanganak sa'yo. Ito ay pisikal na resulta ng kung paano ka nabubuhay. Paano ka mag-isip? Paano ka magdala ng tensyon? Paano ka huminga? Paano ka kumilos sa mundo? May sinabi ang mga Stoic na madalas binabasa lang na parang quote, ang kaluluwa ay kinukulayan ng mga iniisip nito. Pero hindi ito tula, ito ay diagnosis. Dahil ganito ang nangyayari sa totoong buhay. Ang iniisip mo, hinuhubog ang postura mo. Ang postura mo, binabago ang paghinga mo. Ang paghinga mo, hinuhubog ang mukha mo. At ang mukha mo, nagdidikta kung paano ka tinatrato ng ibang tao. Hindi lang ito tungkol sa ganda o pogi. Ito ay tungkol sa presence. May mga taong hindi naman perpekto ang features, pero kapag pumasok sa isang kwarto, ramdam mo agad. May bigat, may autoridad, may katahimikan. At may mga taong technically maayos ang itsura, pero parang laging pagod, parang laging nagdadalawang isip, parang gustong magtago. Ang pagkakaiba, hindi skincare, hindi damit, hindi pera. Ito ay kung paano sila nabubuhay sa loob. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 10 silent habits na unti-unting sumisira sa itsura at presence mo bago ka pa magsalita, bago ka pa kumilos. At sa bawat isa, may Stoic fix. Hindi motivational, hindi pampalubag loob. Simple, practical, at medyo uncomfortable, kaya gumagana. Pero may isang kondisyon, kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Walang, ganito na talaga ako. Walang, busy lang ako. Walang, hindi naman importante. Dahil ang mga susunod na punto ay magiging personal. At kung may tumama, doon mismo nagsisimula ang pagbabago. Habit number 1, ang postura mo ang tumatanda sa'yo. Hindi ito tungkol sa tumayo ka ng diretso dahil sinabi ng nanay mo. Mas malalim ito kaysa doon. Ang postura mo ang unang mensahe na ipinapadala mo sa mundo bago ka pa magsalita, bago ka pa magpakilala, bago ka pa magpaliwanag. Ngayon mismo, itanong mo ito sa sarili mo. Nakausli ba ang leeg mo papunta sa screen? Nakayuko ba ang balikat mo? Sarado ba ang dibdib mo? Para bang sinusubukan mong lumiit o magtago? Ang brutal na katotohanan, hindi mo ginagawa yan ng 5 minuto. Ginagawa mo yan ng 12 oras araw-araw at kita ito. Kapag collapsed ang postura mo, naiipit ang baga mo, mababaw ang paghinga, kulang ng oxygen ang mukha. Ang resulta, mukhang pagod ang mata mo, matigas ang panga mo, patag ang ekspresyon ng mukha mo, parang laging talo, kahit hindi naman. Kahit gaano ka pa kaganda o kagwapo sa features, kung mali ang postura mo, dala mo ang aura ng pagkatalo. At tandaan mo ito, hindi lang ganda ang presence. Presence ay alignment. Alam ito ng mga Stoic. Tinawag nila itong prosoche, hindi mindfulness na pang-vibes, kundi alert attention. Disiplina ng pag-alala sa sarili mo, paulit-ulit, kahit nakakatamad. Ganito ang gagawin mo simula ngayon. Mag-set ka ng 5 alarm sa phone mo sa buong araw. Kapag tumunog ang alarm, hindi ka mag-scroll. Hindi mo siya i-ignore. I-check mo ang postura mo. Balikat pa atras. Dibdib bukas. Baba paralel sa lupa. Bitawan ang panga. Huminga ng mas malalim. Mukhang maliit, mukhang walang epekto, kaya ito gumagana. Gawin mo ito sa loob ng 3 araw. Tuwing maaalala mo, i-realign mo ang katawan mo. May mapapansin kang kakaiba. Mas konti ang nag-i-interrupt sa'yo. Mas pinapakinggan ka. Mas diretso ang tingin ng kausap mo. Hindi dahil naging ibang tao ka, kundi dahil tumigil ka ng mag-broadcast ng hindi ako kabilang. Habit number 2. Ang kulang mong tulog ang nagpipinta ng mukha mo.
Alam mo na ang itsura mo kapag 4 na oras lang ang tulog mo. Maitim ang ilalim ng mata, namamaga ang talukap, maputla ang balat. Parang may ulap na nakapatong sa buong mukha mo. Ngayon isipin mo ito. Paano kung ginagawa mo yan araw-araw sa loob ng maraming buwan o taon? Hindi na yan simpleng pagod, accelerated aging na yan. Kapag natutulog ka, may nangyayaring tahimik pero mahalagang proseso sa katawan mo. Inaayos ang cells, binababa ang inflammation, nire-repair ang balat, literal na nire-rebuild ang mukha mo. Kapag kinapos mo yan, hindi lang pakiramdam ang apektado. Kita sa itsura. Ang mas delikado, nasasanay ka. Unti-unting nagiging normal sa'yo ang mukhang pagod hanggang makalimutan mo kung ano ang itsura mo kapag maayos ka. Para sa mga stoic, mahalaga ang oras at kasama sa oras ang tulog. Hindi dahil productive ang tulog, kundi dahil maintenance ito. Ang disiplina, ayon sa Stoicism, ay hindi parusa. Proteksyon ito. Kaya ito ang gagawin mo ngayong gabi. 3 simpleng hakbang lang. 30 minuto bago matulog, patayin ang screen. Lahat. Walang sandali lang. Ang utak mo, hindi alam ang kaibahan ng check lang at gising pa rin. Magbasa ng tahimik, magsulat ng 1 pahina sa notebook, huminga ng 5 minuto, tapos matulog ng 7 hanggang 8 oras, walang usapan. Ito ang hamon. Kunan mo ng litrato ang mukha mo bukas ng umaga. Pagkatapos, matulog ka ng hindi bababa sa 7 oras sa loob ng 7 sunod-sunod na gabi. Sa ika-7 araw, kumuha ka ulit ng litrato. Ikumpara mo. Hindi mo lang makikita na mas hindi ka pagod. Makikita mo na mas may buhay ka. At kapag bumalik ang buhay sa mukha mo, susunod ang presence. Kung handa ka na, magpatuloy tayo sa susunod. Dahil may isang gawi pa na tahimik na inuukit ang tensyon sa mukha mo araw-araw kahit hindi ka nagsasalita. Habit number 3. Ang pagrereklamo ay tahimik na umuukit ng linya sa mukha mo. Akala ng karamihan, ang reklamo ay salita lang, pero hindi. Ang pagrereklamo ay facial habit. Kapag nagrereklamo ka, ano ang ginagawa ng mukha mo? Sumisimangot ang noo, humihigpit ang labi, kumakapit ang panga, kumikipot ang mata. Hinuhubog mo ang mukha mo sa isang ekspresyon, paulit-ulit. Ngayon, isipin mo ito. Kung ginagawa mo yan 50 beses sa isang araw, sa loob ng 5 taon, ano ang mangyayari? Yung guhit sa pagitan ng kilay mo, yung bigat sa paligid ng bibig mo, yung mukhang iritable kahit tahimik ka, hindi lang yan edad. Repetition yan. May malinaw na sinabi si Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa atin, kundi ang paghuhusga natin tungkol sa mga ito. At ang mukha mo, nagiging pisikal na tala ng mga paghuhusgang yon. May mga taong mukhang mapait kahit wala namang ginagawa. At may mga taong mukhang kalmado kahit mabigat ang buhay. Hindi ito swerte. Hindi rin genes. Mental posture ang pinagkaiba. Ito ang stoic move, simple pero mahirap. Sa tuwing mahuhuli mo ang sarili mong magrereklamo, huminto ka. Isang tanong lang ang itatanong mo sa sarili mo. Kontrolado ko ba ito? Kung hindi, tanggapin. Hindi pagsuko, kundi pagbitaw sa hindi mo hawak. Kung oo, kumilos. Hindi maglabas ng sama ng loob. Hindi mag-rant. Action. Gawin mo ito sa loob ng 2 linggo. Unti-unting luluwag ang panga mo. Hihina ang tensyon sa noo. Gagaan ang ekspresyon ng mukha mo. At may mapapansin kang kakaiba. May magsasabi sa'yo ng ganito. Parang may nabago sa'yo. Wala kang biniling produkto. Wala kang dinagdag sa routine mo. Tinanggal mo lang ang tensyon na matagal mong suot. At kapag tinanggal mo ang tensyon, lumalabas ang presensya mo. Natural, tahimik, at totoo. Handa ka na ba sa susunod? Dahil may isang gawi pa na isinasa publiko kung gaano mo kakontrolado ang sarili mo sa bawat kagat. Habit number 4. Ang paraan ng pagkain mo ay isiniwalat ang antas ng self-control mo. Hindi ito tungkol sa perfect diet. Hindi rin ito tungkol sa abs, timbang o pagiging fit sa Instagram. Mas malalim pa rito. Ang tanong ay ito, namumuhay ka ba ng may kamalayan o nadadala ka lang ng impulse? Kapag kumakain ka, present ka ba? O kumakain ka habang nagso-scroll, nanonood, nag-iisip ng problema? Humihinto ka ba kapag sapat na? O tuloy-tuloy hanggang sa maramdaman mo ang bigat, ang guilt, ang pagsisisi? Pinipili mo ba ang kinakain mo o hinahayaan mong ang cravings ang pumili para sa'yo? Sa bawat kain na ginagawa mo dahil sa boredom, stress,
or emotional chaos, may tahimik kang tinuturo sa sarili mo. Hindi ko kontrolado ang sarili ko. At ang mensaheng yan, hindi lang nananatili sa tiyan. Tumutulo yan sa postura mo, sa energy mo, sa mata mo, sa presensya mo. Alam ito ng mga Stoic, tinawag nila itong temperance. Hindi dahil masama ang sarap, kundi dahil masama ang pagkaalipin. May tanong si Marcus Aurelius na paulit-ulit niyang binabalikan. Ako ba ang may hawak ng sarili ko o alipin ako ng pagnanasa? Masakit na tanong, pero tumpak. Ito ang praktikal na gagawin mo. Isang mindful meal kada araw. Isa lang. Walang cellphone, walang TV, walang distraction. Kumain ka ng mas mabagal. Nguyain mo ng mas matagal. Ramdam mo ang lasa, ang texture, ang init. At kapag sapat na, huminto ka. Hindi kapag busog na busog, hindi kapag puno na ang plato, kundi kapag satisfied na ang katawan mo. Gawin mo ito sa loob ng 5 araw. May mapapansin kang subtle pero malakas. Mas diretso ang tindig mo, mas kalmado ang kilos mo, mas malinaw ang mata mo, hindi dahil nag-diet ka, kundi dahil inaaral mong utusan ang sarili mo at sumunod dito. At kapag natutunan mong pamunuan ang sarili mo sa mesa, mas madali mo rin itong gagawin sa buhay. Handa ka na sa susunod? Dahil may isang gawi pa na unti-unting nagpapatigas ng mukha mo, habang akala mo, nagpapahinga ka lang. Habit number 5. Ang relasyon mo sa social media ay tahimik na pinatitigas ang mukha mo. Alam na ng lahat na masama raw ang social media, pero ito ang mas eksaktong problema. Hindi content ang sumisira sa'yo, kundi ekspresyon. Habang nag-i-scroll ka, ano ang ginagawa ng mukha mo? Kapag nagko-compare ka, kapag nanonood ka ng highlight reel ng ibang tao at ikinukumpara mo sa totoong buhay mo, kapag nakakakita ka ng mas magandang katawan, mas marangyang buhay, mas masayang relasyon, hindi mo man namamalayan, may nangyayari sa mukha mo. Humihigpit ang noo, sumisikip ang panga, kumikipot ang mata, tumitigas ang bibig, isang micro-expression ng dissatisfaction. Ngayon isipin mo ito. Kung ginagawa mo yan 2 oras kada araw, sa loob ng maraming taon, ano ang nagiging default expression ng mukha mo? Kahit maayos ang buhay mo, mukha kang taong hindi kailanman kontento. Parang laging may kulang. Parang laging may hinahabol. Ito ang sinasabi ng mga Stoic ng matagal na panahon. Mamuhay ayon sa kalikasan, hindi ayon sa ingay ng iba. Sa modernong mundo, ang ibig sabihin niyan ay simple. Huwag mong i-base ang buhay mo sa feed. Ikaw ay nagko-compare ng unedited na realidad mo sa edited na performance ng ibang tao. Walang panalo sa larong iyan. Ito ang Stoic fix. Hindi mo kailangang burahin lahat. Hindi mo kailangang mag-disappear. Kailangan mo lang kontrolin ang relasyon. Mag-set ka ng 1 oras bawat araw na 0 social media. Hindi check lang. Hindi sandali lang. Talagang ilayo ang phone. Ibang kwarto kung kaya. Sa oras na iyon, gumawa ka ng totoong bagay. Maglakad. Umupo sa labas. Magbasa. Mag-ehersisyo. Makipag-usap sa totoong tao. Pagkatapos ng ilang araw, may mapapansin kang kakaiba. Lalambot ang mukha mo. Lilinaw ang mata mo. Mas magiging present ang expression mo. Hindi dahil may dinagdag ka, kundi dahil tinanggal mo ang pressure na hindi naman totoo. At kapag bumalik ang presensya mo sa totoong mundo, bumabalik din ang natural na lakas ng itsura mo. Handa ka na ba sa susunod? Dahil may isang gawi pa na tahimik na humihingi ng pahintulot sa mundo sa bawat galaw ng katawan mo. Habit number 6. Ang body language mo ay tahimik na humihingi ng pahintulot. Kung ang postura ay pundasyon, ang body language ang buong broadcast. Ito ang paraan ng pagpasok mo sa isang kwarto. Kung paano ka gumalaw, kung paano ka tumingin, kung paano ka huminto, kung paano ka makinig. Maraming tao ang naniniwalang ang napapansin ng iba ay itsura. Pero hindi iyon ang totoo. Presence ang napapansin. At ang presence ay nakikita sa maliliit na galaw, bago pa marinig ang boses mo. Baka ginagawa mo na ito nang hindi mo namamalayan, iniiwasan ang eye contact. Pinipigilan ang galaw ng kamay. Pinapaliit ang kilos. Naglalakad ng alanganin. Nagsasalita habang ang katawan mo ay parang humihingi ng paumanhin. Ang bawat microsignal ay nagsasabing, hindi ako sigurado kung kabilang ako rito. At ang problema, tumutugon ang mga tao diyan nang hindi nila namamalayan. Mas kaunti ang pakikinig, mas madalas ang pagputol sa salita mo, mas kaunti ang respeto,
kahit wala kang ginawang mali. Si Epictetus ay nagturo ng self-mastery, hindi dominasyon sa iba, kundi pamumuno sa sarili. Kaya eto ang training mo sa loob ng 3 araw. Kapag may kausap ka, panatilihin ang kalmado at steady na eye contact. Hindi titigan, hindi agresibo, presente lang. Kapag nagsasalita ka, gumamit ng mas mabagal at malinaw na galaw ng kamay. Hindi sabog, hindi kinakabahan. Kapag naglalakad ka, maglakad na parang may dahilan kang nandoon. Hindi nagmamadali, hindi nagtatago. At kapag nakikinig ka, tumayo o umupo ng hindi nagfi-fidget. Tahimik, matatag, hindi ka umaarte, hindi ka nagpapanggap. Inaalis mo lang ang habit ng pagliit ng sarili mo. At kapag tumigil ka sa pagliit, hindi mo kailangang humingi ng respeto, kusang ibinibigay ito. Handa ka na ba sa susunod? Dahil may isang gawi pa na sumisira sa magnetism mo sa sobrang liit ng galaw, pero sobrang lakas ng mensahe. Habit number 7. Ang anxious micro-movements ay tahimik na sumisira sa magnetism mo. Ito ang isa sa pinakakaraniwan at pinakamapanganib na gawi. Dahil ginagawa ito ng maraming tao nang hindi nila namamalayan. Pagkagat sa kuko, paulit-ulit na paghawak sa mukha, paglaro sa buhok, pag-uga ng tuhod, pag-click ng ballpen, pagkuskos ng kamay, walang tigil na pag-aayos ng damit, maliliit na galaw. Pero malinaw ang mensahe: instability, insecurity, kawalan ng kontrol. At narito ang bitag, ginagawa mo ang mga galaw na ito dahil kinakabahan ka. Pero habang ginagawa mo sila, lalo kang kinakabahan. Isang tahimik na loop. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mukhang tense kahit tahimik lang sila. Hindi sila nagsasalita, pero sinisigaw ng katawan nila ang kaba. Alam ito ni Marcus Aurelius nang isulat niya. May kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga pangyayari sa labas. At ang kapangyarihang yon ay nagsisimula sa kamalayan. Hindi mo kailangang pigilan agad ang lahat. Hindi mo kailangang pagalitan ang sarili mo. Kapag nahuli mo ang isang micro-movement, huminto ka lang. Itigil ang galaw, huminga ng 3 mabagal at malalim na hinga. Ilagay ang kamay sa neutral na posisyon. I-relax ang balikat. Damhin ang paa mo sa sahig. Iyon lang. Sa loob ng 7 araw, gawin mo ito sa tuwing mapapansin mo ang pag-fidget. Unti-unti, may mangyayari. Mas hahaba ang mga sandali ng katahimikan mo. Mas kakalma ang mukha mo. Mas babalik ang steady na tingin ng mata mo. At mapapansin mo rin ito sa loob. Bumabagal ang isip. Humuhupa ang kaba. Hindi ka lang mukhang mas kalmado, nagiging mas kalmado ka. At kapag kalmado ang katawan mo, lumalakas ang presensya mo. Handa ka na ba sa susunod? Dahil may isang simpleng bagay na halos lahat ay minamaliit. Pero malinaw na malinaw ang marka nito sa mukha mo araw-araw. Habit number 8. Kulang ka sa tubig. At kita ito sa mukha mo. Maraming tao ang naniniwalang sapat na ang iniinom nilang tubig. Pero sa totoo lang, karamihan ay dehydrated. Hindi dramatic ang epekto nito, kaya hindi agad napapansin. Pero malinaw ang marka sa mukha. Tuyong balat, mapurol na mata, mas malalim na anino sa ilalim ng mata, pitak-pitak na labi, at isang uri ng pagod na kahit matulog ka, hindi nawawala. Pwede kang may skincare routine, pwede kang may magandang sabon, cream, or serum. Pero kung kulang sa tubig ang katawan mo, mukha ka pa ring drained. Ang katawan mo ay tubig. Ang balat mo ay umaasa sa hydration mula sa loob, hindi lang sa labas. Alam ito ng mga Stoic, kahit wala pa silang science noon. Para sa kanila, ang disiplina ay hindi pagpapahirap. Ito ay maayos na pangangalaga sa sarili. Hindi mo inaabuso ang katawan mo. Hindi mo rin ito pinapabayaan. Ito ang simple at walang palusot na tuntunin. 3 litro ng tubig kada araw. Hindi kapag naalala, hindi kapag nauhaw. Dahil kapag nauhaw ka na, late na iyon. Kumuha ka ng isang 1 liter na bote. Ubusin mo ito ng 3 beses sa isang araw. Walang negosasyon. Sa loob ng 5 araw, may mapapansin kang pagbabago. Mas buo ang balat mo. Mas malinaw ang mata mo. Mas buhay ang ekspresyon ng mukha mo. Hindi dahil may binili ka. Hindi dahil may dinagdag kang produkto. Kundi dahil tinupad mo ang basic responsibility mo sa katawan mo. At kapag maayos ang basic, kusang sumusunod ang iba. Handa ka na ba sa susunod? Dahil may isang bagay pang mas tahimik, ang paraan ng paghinga mo na araw-araw ay hinuhubog ang mukha mo kahit hindi ka aware.
Habit number 9. Ang paraan ng paghinga mo ang tahimik na humuhubog sa mukha mo. Karamihan sa tao ay humihinga, pero mali ang paghinga. Mababaw, sa dibdib lang, mabilis. Parang laging may hinahabol, kahit nakaupo lang. At kapag ganyan ka huminga buong araw, may epekto ito na hindi mo napapansin. Ang mababaw na paghinga ay nagsesenyas ng danger sa nervous system. Kaya anong ginagawa ng katawan mo? Humihigpit ang leeg, kumakapit ang balikat, sumasara ang dibdib, tumitigas ang panga, kumukunot ang noo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magmukhang relaxed kung ang katawan mo ay laging naka-alert mode. Kahit gaano ka pa kaganda o kagwapo, kung ang paghinga mo ay parang laging may emergency, dala mo sa mukha ang tensyon. Para sa mga stoic, ang kalmado ay hindi emosyon lang, pisikal itong estado. Hindi ka pwedeng mag-isip ng malinaw kung ang katawan mo ay panay signal ng takot. Kaya ito ang gagawin mo. 3 beses sa isang araw, huminto ka saglit. Hindi kailangan ng yoga mat. Hindi kailangan ng tahimik na lugar. 10 malalim na hinga. Huminga sa ilong. Palawakin ang tiyan, hindi ang dibdib. Dahan-dahang mag-exhale, mas mahaba kaysa sa inhale. Pagkatapos ng 10 hinga, obserbahan mo ang mukha mo. Bumababa ang panga. Lumalambot ang noo. Nagiging mas malinaw ang tingin ng mata. Hindi mo pinilit, binitiwan mo lang ang tensyon. Gawin mo ito araw-araw sa loob ng 1 linggo. Mapapansin mo, mas kalmado ka magsalita, mas steady ka tumingin, mas tahimik ang presence mo, at ang katahimikang yon, ramdam ng ibang tao. Handa ka na ba sa huling gawi? Dahil may isang bagay pa na sobrang simple, sobrang natural, pero kapag kulang ka rito, parang nawawala ang liwanag sa buong katawan mo. Habit number 10. Kulang ka sa araw, kaya mukhang dim ang presensya mo. Hindi ito tungkol sa pagpapaitim, hindi ito tungkol sa vanity, at hindi rin ito tungkol sa beach body. Ito ay tungkol sa buhay. Kapag bihira kang maarawan, may nangyayaring tahimik pero malalim sa katawan mo. Nasisira ang circadian rhythm mo. Bumababa ang energy mo. Humihina ang mood mo. At oo, nakikita ito sa mukha mo. May isang klase ng grayness na dala ng taong bihirang lumabas sa natural na liwanag. Hindi maipaliwanag, pero ramdam. Parang laging kulang sa sigla. Parang laging may takip ang mata. Kahit kumpleto ka sa tulog, kahit maayos ang pagkain mo, kapag kulang ka sa araw, may kulang sa presensya mo. Alam ito ng mga stoic kahit wala pa silang modern science. Ang prinsipyo nila, mamuhay ayon sa realidad, hindi sa artificial. At ang araw, isa sa pinakapangunahing realidad ng buhay. Ito ang simple at walang arte na gagawin mo. 15 hanggang 20 minuto sa ilalim ng araw araw-araw. Hindi habang nagse-scroll. Hindi habang may earbuds at notifications. Telepono sa bulsa. Tumingin sa paligid. Huminga. Maramdaman ang init at liwanag. Hindi mo kailangan ng perfect timing. Hindi mo kailangan ng special routine. Kailangan mo lang lumabas. Sa loob ng ilang araw, may mapapansin kang pagbabago. Mas gising ang katawan mo. Mas malinaw ang isip mo. Mas buhay ang ekspresyon ng mukha mo. Hindi ito himala. Ito ay pagbalik sa natural na pinagmumula ng enerhiya ng tao. At ngayon, tingnan mo ang kabuuan. Wala ni isa sa 10 gawin na ito ang glamorous. Walang shortcut, walang hack, kaya gumagana. Dahil ang totoong pagbabago ay hindi ginagawa para ipakita. Ginagawa ito dahil may respeto ka sa sarili mo. At kapag may respeto ka sa sarili mo, kusang sumusunod ang itsura. Kusang sumusunod ang presensya. Kusang sumusunod ang mundo. May panahon sa buhay ko na ayokong makita ang sarili ko sa kamera. Hindi dahil pangit ako, kundi dahil wala akong energy. Kulang ako sa tulog. Gabi-gabi, 4 o 5 oras lang. Pagkagising, scroll agad. Bago matulog, scroll ulit. Kumakain ako ng naka-autopilot. Nagre-reklamo na parang normal lang. Laging may tension sa katawan, pero hindi ko pinapansin. Hanggang isang araw may nagsabi sa akin ng diretsyo, mukha kang walang energy. Hindi iyon insulto. Diagnosis yon. Masakit, kasi totoo. Doon pumasok ang stoicism. At doon ko naintindihan ang isang simpleng bagay. Ang buhay mo, nagiging mukha mo. Ang mga gawi mo, nagiging presensya mo. Kaya nag-eksperimento ako. Hindi perfection, disiplina. 30 araw. Sa unang linggo, awareness lang. Walang drama. 5 posture alarms kada araw. Minimum 7 oras ng tulog.
isang oras na walang social media. At kumuha ako ng litrato ng mukha ko, day 1. Sa ikalawang linggo, replacement. Bawat reklamo, pinalitan ko ng aksyon. Isang mindful meal kada araw. 10 malalim na hinga, 3 beses sa isang araw. Kalmado at diretso na eye contact sa bawat kausap. Sa ikatlong linggo, integrasyon. Araw-araw na sikat ng araw, 3 litro ng tubig. Bawat fidget, pinalitan ko ng isang malalim na hinga. At sa ika-4 na linggo, mastery. Tumigil akong isipin ito bilang habits. Naging identity. Pagdating ng day 30, ikinumpara ko ang litrato. Hindi ako naging perpekto, pero malinaw ang kaibahan. Mas buhay ang mata, mas relaxed ang mukha, mas tahimik pero mas buo ang presensya. Hindi dahil may binili ako, kundi dahil pinili kong mabuhay ng may kamalayan. At kung nagawa ko, kaya mo rin. Balikan natin sandali. Hindi mo sinira ang itsura mo dahil sa isang malaking pagkakamali. Sinira mo ito, unti-unti, sa pamamagitan ng mga tahimik na gawi na inakala mong harmless. Postura, tulog, pagrereklamo, pagkain sa autopilot, social media tension, mahinang body language, anxious micro-movements, kulang sa tubig, maling paghinga, kulang sa araw, 10 bagay, hindi dramatic, hindi glamorous. Pero kapag pinagsama-sama, sila ang humuhubog sa mukha mo, kilos mo, at presensya mo araw-araw. At linawin natin ito. Hindi talaga ito tungkol sa pagiging pogi o pagiging maganda. Ito ay tungkol sa self-respect. Tinuro ng mga stoic na araw-araw, may 2 pagpipilian ka. Mamuhay ng may kamalayan o mamuhay sa autopilot. Kontrolin ang kaya mong kontrolin o hayaan ang mundo ang humubog sa'yo. Hindi mo kontrolado ang genetics mo. Hindi mo kontrolado ang edad mo. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng lahat. Pero kontrolado mo ang 10 gawin na ito. At hindi ito magiging madali sa umpisa. Makakalimot ka. Madadapa ka. Magiging awkward. Gugustuhin mong bumalik sa dati. Diyan nagkakatalo ang tao na nagbabago at ang taong nanonood lang ng self-improvement content. Dahil ang kaalaman na walang aksyon, entertainment lang. At hindi ka nandito para ma-entertain lang. May tumama sa'yo sa video na ito dahil may parte ng sarili mo na alam, kaya mo pang maging mas malinaw, mas buhay, mas buo. Kaya eto ang gagawin mo ngayon. Step 1. I like ang video. Hindi para sa algorithm, kundi bilang signal sa sarili mo na seryoso ka. Step 2. Mag-comment ng day 1. Public commitment. Walang atrasan. Step 3. Pumili ng isang habit lang na sisimulan mo ngayon. Yung pinakamasakit pakinggan, yung pinakatotoo. Step 4. Mag-set ng reminder sa phone mo, ngayon din, para gawin ito mamaya. At kung nakatulong ito sa iyo sa totoong paraan, mag-subscribe ka at i-on ang notifications. Dahil sa susunod na video, ipapakita ko sa iyo ang 7 stoic morning practices na ginagamit ng mga taong may tunay na kapangyarihan. Hindi sikat, pero tahimik na letal sa epekto. Tandaan mo ito bago ka umalis. Hindi perpekto ang stoicism. Progreso ito. Maging mabait ka sa sarili mo sa proseso, pero maging walang kompromiso sa commitment. Simulan mo na. Mag-comment. Day 1. Kita tayo sa susunod.